Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala si Cernilyn F. Daanton. At ako naman si Grushela C. Cadayuna, ang inyong ALS Literacy Volunteer na makakasama sa talakayan sa araw na ito patungkol sa Learning Strand 3 na may paksang pagliligtas sa ating yamang lupa. Bago tayo magsisimula, tayo muna'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming bukal at tagapagtaguyod ng karunungan, dakilang pinagmulan ng lahat at siyang tamang daan. Naway, tanggapin ang aming pasasalamat sa iyong mga biyaya at buong pusong paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Gabayan ninyo po kami sa aming gawain sa araw-araw, bigyang lakas at husay sa pagharap sa bawat pagsubok ng buhay, habang nananatiling nagpupunyagi at nagsusumikap para sa ikauunlad ng aming sarili at pamayanan, at para sa ikarangal ng aming paaralan at ng bansang Pilipinas. Amen. Handa na ba kayong makinig sa ating talakayan ngayong araw? Mabuti! Halina't simulan na natin ang ating talakayan. Iligtas ang yamang lupa. Hi! Ako si Lupo. Ako ang inyong magiging gabay sa pagtalakay ng module na ito. Matapos mong mapag-aralan ang module na ito, inaasahan na magagawa mo na ang mga sumusunod. Una, may paliwanag na ang lupa ay sumusuporta sa buhay ng mga hayop o mga organismo. Pangalawa, makilala ang iba't ibang gawaing pansakahan na maaaring makatulong sa pag-alaga ng lupa. Pangatlo, may paliwanag ang kahalagahan ng pag-aalaga ng yamang lupa. At pang-apat, ay matukoy ang mga sanhi ng pagkasira ng lupang pansakahan. Ating alamin kung ano ang iyong nalalaman. I-click ang sang-ayon kung sa palagay mo ito ay tama at di sang-ayon naman kung sa palagay mo ay mali. Lahat ng pamamaraan ng pagsasaka na ginagamit ng mga magsasaka at nagpapalaki sa halaman ay mabuti sa kapaligiran. Nangangailangan ng iba pang bagay ang lupa maliban sa tubig. May mga buhay na organismo na nakikita sa lupa. Ang pagsusunog ng mga pananim ay di nakapipinsala sa lupa. Isang sanhi ng pagkatigang ng lupa ay ang pag-aabuso o diwastong paggamit nito. Lupa, pinagmulan ng buhay. Masdan mo ang mga larawan. Ang ating bansa ay biniyayaan ng lupa na angkop sa pagsasaka. Maaari tayong magtanim ng palay, gulay, mais, tubo, niyog at iba pang pananim. Ginagamit ang lupa ng lubusan sa ating kapakinabangan. Subalit, ang di mabuting pamamaraan ng pagsasaka na ginagamit ng ating magsasaka ay nagdudulot ng malaking kapinsalaan sa ating lupang sakahan. Dapat nating malaman na ang lupa ay mahalagang pangalagaan sapagkat ito ay pinagmumulan ng buhay. Ano ang lupa? Ang lupa ay ang bahagi ng sangkalupaan kung saan tumutubo ang mga halaman. Binubuo ito ng buhangin, burak, at mga butil ng luwad na may halong tubig, hangin,
at marami pang ibang mga mikroorganismo. Ang lupang itim ay isang maliit na bahagi ng lupa na binubuo ng mga bulok na bagay na organiko. Nagiging masustansya ang lupang itim sa tulong ng mga mikroorganismo. Ang sustansya na dala ng mga mikroorganismo ay nagiging pagkain ng ating mga halaman. Sa bawat yugto ng pagkabulok, nagtatrabaho ang mga mikroorganismo sa lupa upang gawin ang bagay na organiko sa lupang itim. Kasama sa mga mikroorganismong ito, ang onggo at bakterya. Kahalagahan ng lupa. Ang lupa ay kasing halaga ng hangin at tubig. Ito ay isang likas na salaan na naglilinis ng ating tubig at hangin. Galing sa lupa ang ating pagkain. Dito rin itinatayo ang mga bahay at gusali. Pinipigilan nito ang pagbaha sa pamamagitan ng pag-imbak ng tubig upang magamit sa panghinaharap. Sa kasawiang palad, katulad ng ibang mga likas na yaman, ito ay hindi na kasing sagana ng dati. Ang lupa rin ay parang organismo na umaasa ng malaki sa maibibigay ng kapaligiran nito. Dahil dito, napakahalaga ng ating papel o tungkulin sa pagpapanatili ng kalusugan nito. Tulungan mong makaakyat si Od sa bundok mula sa baybayin sa pamamagitan ng pagsagot ng tama o mali. I-click lamang ang napiling sagot. Ang lupa ay isa sa mga pinakamahalagang likas yaman kung saan tumutubo ang mga halaman. Isa sa pinakamahalagang likas yaman kung saan tumutubo ang mga halaman ay ang lupa. Lupang kayumanggi ay isang maliit na bahagi ng lupa na nagiging sustansya para sa mga halaman. Ang lupang itim ay isang maliit na bahagi ng lupa na nagiging sustansya para sa mga halaman. Ang mga bagay tulad ng tuyong dahon, dumi ng hayop na dumadaan sa prosesong dekomposisyon o pagbubulok ay tinatawag na organiko. Tinatawag na organiko ang mga bagay tulad ng tuyong dahon, dumi ng hayop na dumadaan sa prosesong pagkabulok. Ang earthworm ay isa sa mga malalaking organismo na tumutulong upang mabulok ang dahon. Isa sa mga organismo na tumutulong sa pagbubulok ng dahon ay ang earthworm. Ang lupa ay parang organismo na umaasa lamang sa maibibigay ng kapaligiran nito. Umaasa lamang ang lupa sa anumang maibibigay ng kapaligiran nito, tulad ng mga organismo. Paraan sa pagligtas ng lupa. Ang lupa ay bahagi na ng buhay ng bawat nabubuhay sa kalupaan. Tayo naman ay bahagyang may pananagutan sa pagkasira ng ilan sa ating mga lupa. Dahil dito, dapat lang na humanap tayo ng mga paraan upang iligtas ito at ibalik ang nawalang sustansya ng mga lupang ito. Sa kabutihang palad, may pag-asa pang mailigtas ang ating lupang likas yaman
bago maging huli ang lahat. Paraan sa pagligtas ng lupa. Ang lupa ay bahagi na ng buhay ng bawat nabubuhay sa kalupaan. Tayo naman ay bahagyang may pananagutan sa pagkasira ng ilan sa ating mga lupa. Dahil dito, dapat lang na humanap tayo ng mga paraan upang iligtas ito at ibalik ang nawalang sustansya ng mga lupang ito. Sa kabutihang palad, may pag-asa pang mailigtas ang ating lupang likas yaman bago maging huli ang lahat. Mulching ang pinakamadalas na gamiting paraan upang mapabuti ang natural na katabaan ng lupa. Mga labi ng ani at iba pang bagay na organiko ay iniiwan sa bukid upang malansag o mabulok. Halimbawa ng mga ito ay mga dahon, dayami, at natuyong halaman. Green manuring. Sa paraang ito, pinatutubo ang mga pananim at hinahayaang mabulok o malansag sa bukid upang magbigay sustansya sa mga organismo sa lupa. Makabubuti kung ang uri ng tanim ay maaaring anihin, ibenta, at ang mga labi ay gagamiting green manure. Ang crop rotation ay isang pamamaraan ng pagsasaka kung saan ang mga tanim ay pinagsalin-salin sa bawat panahon. Halimbawa, itatanim ang palay sa panahong ito at ang isang pananim, mais, ay itatanim sa susunod na panahon. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang mga peste at mga sakit. Multiple cropping. Multiple cropping. Ang multiple cropping ay isang pamamaraan ng pagsasaka kung saan iba't ibang halaman ang itinatanim ng sabay-sabay. I-click ang ilan sa mga pamamaraan ng multiple cropping upang mapanood ang video. Relay cropping. Ang relay cropping ay isang pamamaraan kung saan ang isang uri ng tanim ay itinatanim sa pagitan ng halamang nakatanim na. Halimbawa, ang kasaba ay itinatanim sa pagitan ng mga hanay ng mais o kaya'y mais sa pagitan ng kalabasa. Intercropping. Ang intercropping ay isang pamamaraan kung saan dalawa o higit pang mga ani ang nakatanim ng salin-salin na hanay. Halimbawa, mangga ang nakatanim sa isang hanay, pinya ang nakatanim sa susunod na hanay. Pagkatapos ay mangga naman ang susunod na. Mixed cropping. Ang mixed cropping ay isang pamamaraan kung saan dalawa o higit pang halaman o tanim ang nakatanim na walang partikular na ayos. Ang mga buto ng tanim ay nakakalat sa buong lupa. Sa ganitong paraan, di gaanong napapagod ang magsasaka. Multi-story cropping. Multi-story cropping. Ang multi-story cropping ay isang pamamaraan kung saan itinatanim ang mga tanim ng iba't ibang taas. Halimbawa, niyog at palay ay nakatanim sa gitna ng iisang bukid. Tulungan mong makalabas ng lupa si Od sa pamamagitan ng pag-drag ng napiling sagot sa basket. Katumbas ng sagot ay ang pagtatagpo ni Od sa mga organismong tumutulong sa pagpapataba ng lupa. Ito ay isang pamamaraan ng pagsasaka na pinababayaang mabulok o malansag ang mga labi ng halaman o ani sa mga bakante o bukas na lugar. Mulching ay isang pamamaraan ng pagsasaka na pinababayaang mabulok o malansag ang mga labi ng halaman o ani sa mga bakante o bukas na lugar.
Ito ay isang pamamaraan kung saan ang isang uring tanim ay itinatanim sa pagitan ng halamang nakatanim na. Relay cropping ay isang pamamaraan kung saan ang isang uri ng tanim ay itinatanim sa pagitan ng halamang nakatanim na. Ito ay isang pamamaraan ng pagsasaka kung saan ang mga tanim ay pinagsalin-salin sa bawat panahon. Crop rotation ay isang pamamaraan ng pagsasaka kung saan ang mga tanim ay pinagsalin-salin sa bawat panahon. Ito ay isang pamamaraan kung saan dalawa o higit pang halaman o tanim ang nakatanim na walang partikular na ayos. Ang mixed cropping ay isang pamamaraan kung saan dalawa o higit pang halaman o tanim ang nakatanim na ng walang partikular na ayos. Ito ay isang pamamaraan kung saan itinatanim ang mga tanim ng iba't ibang taas. Multi-story cropping ay isang pamamaraan kung saan itinatanim ang mga tanim ng iba't ibang taas. Pagsasakang nakakasama sa lupa. Ang ating bansa ay biniyayaan ng lupa na angkop sa pagsasaka. Maaari tayong magtanim ng palay, gulay, mais, tubo, niyog at iba pang pananim. Marami tayong inaani. Subalit hindi natin ito ginamit sa lupa ng lubusan sa ating kapakinabangan. Ang di mabuting pamamaraan ng pagsasaka na ginagamit ng ating magsasaka ay nagdudulot ng malaking kapinsalaan sa ating lupang sakahan. Ating talakayin ang ilan sa mga ito. Pagkakaingin. Ang kaingin ay ang pagsunog ng bukirin upang malinisan ang lupa para taniman. Ang gawaing ito ay nakakaapekto sa natural na siklo ng anumang buhay na sistema ng ecosystem. Hindi lang ito pumapatay ng mga maliliit na hayop o insekto na makatutulong sa pagtatanim, pinapatay rin nito ang mga organismo na nakatira sa lupa. Artipisyal na pataba. Ang paggamit ng mga pamamaraang ito ay nagdudulot ng pagkawala ng sustansya sa lupa. Kaya't upang mabawi ang pagkawala, gumagamit ang mga magsasaka ng sintetikong pataba. Pagtatanim ng isang uri ng pananim. May epekto sa lupa ang pagtatanim ng iisang uri ng pananim. Mabagal ang pag-uugnayan ng halaman at lupa. Ito ang dahilan ng paglaganap ng peste at mga sakit sa bukirin. Pag-aararo. Sa pag-aararo, habang tumatagal, tumitigas ang lupa dahil nasisira ng pag-aararo ang istruktura nito. Kapag nanigas na ang lupa, ang mga ugat ng halaman ay mahihirapang sumipsip ng mga sustansyang galing sa lupa. Dahil mas kaunti ang nasisipsip na sustansya, maaasahan ang di magandang pagtubo ng halaman. Wastong saka. Tukuyin kung aling pamamaraan ng pagsasaka ang nakakabuti at kung alin ang nakakasama sa lupa.
Idrag sa wastong karetilya ang mga larawan. Pagtatanim ng isang uri ng pananim. May epekto sa lupa ang pagtatanim ng iisang uri ng pananim. Mabagal ang pag-uugnayan ng halaman at lupa. Pag-aararo. Multiple cropping. Ang multiple cropping ay isang pamamaraan ng pagsasaka kung saan iba't ibang halaman ang itinatanim ng sabay-sabay. Pag-aararo. Pag-aararo. Artipisyal na pataba. Artipisyal na pataba. Ang labis na paggamit ng artipisyal na pataba ay nagdudulot ng pagkawala ng sustansya sa lupa. Pag-aararo. Intercropping. Intercropping. Ang intercropping ay isang pamamaraan kung saan dalawa o higit pang mga ani ang nakatanim ng salin-salin na hanay. Pag-aararo. Mulching. 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 Ang mulching ang pinakamadalas na gamiting paraan upang mapabuti ang natural na katabaan ng lupa. Pag-aararo. Pag-aararo. Sa pag-aararo, habang tumatagal, tumitigas ang lupa dahil nasisira ng pag-aararo ang istruktura nito. Wastong saka. Tukuyin kung aling pamamaraan ng pagsasaka ang nakakabuti at kung alin ang nakakasama sa lupa. Idrag sa wastong karetilya ang mga larawan. Pagtatanim ng isang uri ng pananim. May epekto sa lupa ang pagtatanim ng iisang uri ng pananim. Mabagal ang pag-uugnayan ng halaman at lupa. Pag-aararo. Multiple cropping. Ang multiple cropping ay isang pamamaraan ng pagsasaka kung saan iba't ibang halaman ang itinatanim ng sabay-sabay. Pag-aararo. Artipisyal na pataba. Ang labis na paggamit ng artipisyal na pataba ay nagdudulot ng pagkawala ng sustansya sa lupa. Pag-aararo. Intercropping. Ang intercropping ay isang pamamaraan kung saan dalawa o higit pang mga ani ang nakatanim ng salin-salin na hanay. Pag-aararo. Mulching. Ang mulching ang pinakamadalas na gamiting paraan upang mapabuti ang natural na katabaan ng lupa. Pag-aararo.
Habang tumatagal, tumitigas ang lupa dahil nasisira ng pag-aararo ang istruktura nito. Tulungan mong payamanin ni Lupo ang kanyang lupain sa pamamagitan ng pagsagot ng tama. I-drag lamang ang iyong sagot sa karipilya ni Lupo. Ito ay ang pagsunog ng bukirin upang malinisan ang lupa para taniman. Ang kaingin ay ang pagsunog ng bukirin upang malinisan ang lupa para taniman. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang likas yaman kung saan tumutubo ang mga halaman. Lupa ay isa sa mga pinakamahalagang likas yaman kung saan tumutubo ang mga halaman. Ito ay isang pamamaraan ng pagsasaka kung saan ang mga tanim ay pinagsalin-salin sa bawat panahon. Crop rotation, ang mga tanim ay pinagsalin-salin sa bawat panahon. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang mga peste at mga sakit. Ito ay isang maliit na bahagi ng lupa na nagiging sustansya para sa mga halaman. Ang lupang itim ay isang maliit na bahagi ng lupa na nagiging sustansya para sa mga halaman. Ito ay isang pamamaraan ng pagsasaka na pinababayaang mabulok o malansag ang mga labi ng halaman o ang ani. Mulching, ang mga labi ng halaman o ani ay pinababayaang mabulok o malansag. Tulungan si Lupo upang magdesisyon sa mga sitwasyong ipapakita sa video. I-click ang play button upang mapanood ang video. Piliin at i-click ang wastong aksyon. Tinapon ng bata ang kanyang basura sa mga taniman. Ano ang gagawin mo? Pagsabihang nakakasama sa lupa at sa kapaligiran ang kanyang ginagawa. May batang pinapatay ang mga uod sa lupang pinagtataniman. Ano ang gagawin mo? Sabihan siyang nakakatulong ang mga uod sa pagpapataba ng lupa upang gumanda ang mga pananim. May mamang naglalagay ng mga tuyong damo sa kanyang mga tanim bilang natural na pataba. Ano ang gagawin mo?
sumama sa kanyang ginagawa sapagkat ito ay nakakabuti sa lupa at sa anumang itatanim dito. May magsasakang nilalagyan ng artipisyal na pataba at pestisidyo ang kanyang mga pananim. Nakita siya ng isang mag-aaral. Ano ang dapat niyang gawin? Pagsabihan na ang palagiang paggamit ng artipisyal na pataba at pestisidyo ay nakakasama sa lupa at sa mga pananim. May mamang sinusunog ang mga tuyong damo malapit sa taniman. Ano ang gagawin mo? Pagsabihang nakakasama sa lupa at sa kapaligiran ang kanyang ginagawa. Maraming salamat sa inyong panunood at partisipasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe and click the bell button upang mapanood pa ang iba pa naming mga videos. Muli, magandang araw!